Mga ipokrito. Ethical complaint, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang hanggang ng ethical o ang hindi ethical? Yung magnakaw ka. Hindi po ethical yun. Yung hindi nga po hindi pagnanakaw pandarambong. Plunder. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Coquis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Ano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po, anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yun? Mali po ba magsalita tayo? Mali po ba magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno na hihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Magandang gabi po sa ating lahat. Colonel Galang, guys. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Ako po si retired Colonel Jonathan Galang. Isa po ako ng dating police, retirado na po. Optional retiree ako. Ang mga kasama ko po karamihan nasa serbisyo pa at ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Kita Sir tungkol po sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Anong ginawa po nila kay Congressman Barsaga? Binubusalan nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa aking pong paninungkulan, sa aking serviso, marami rin po akong nakita. Naging piloto din po ako ng PNP nitong araw. Meron po kami mga naisakay na mga komito dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po sila magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Barsaga, simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Ama! Kailangan pa bang isang kagaya nila, pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero natauhan ba? Hindi! Asawa. O, tatlo, asawa daw. Maraming kapit? Dati po, narinig lang natin, milyon. Ngayon po, ang nakawan, bilyon. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa Kongreso ng ating budget. Sila po ang naghihimay-himay. Ang nangyari po, hinimay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po, habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin. Nagtitinda, nagtatrabaho ng tapat at nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpapintero sa sasakyan sa highway. Tapos itong mga to, anong ginagawa sa pondo ng bayan? Sinambibili ng mga luho. Sinambibili ng mga pangyabang nila, pangkakambog nila sa katawan nila. Tapos, ibabalagar pa sa inyo sa social media. Pagmamalaki pa nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po yun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon nagsasalita ng katotohanan. Sususpindihin ninyo. Baliktad na ang mundo natin. Pero kahit kung ganito, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Tatas po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice, yung pong nakapiring na medyo ngayon nakataas na, nakahandahad na rin ang kamay. Maaari po siya ganun. Pero yung pong nasa taas, nakikita po niya ang nangyayari sa atin ngayon. Pagpatuloy lang po natin na magkaisa tayo. Kailangan po magkaisa tayo. Kailangan po tayong manindigan at labanan po natin yung mga maling gawain sa gobyerno. Bawat isa po sa atin may obligasyon dahil pagdating po ng panahon, ang mga anak, ang mga apo natin at ang mga kaupo-upuan natin ang maghihirap at magsasagot pa rin po sa mga pandarambong na ginawa nila. Wala pong isang panahon, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon na po, kailangan po manindigan tayo. Tama! Bakit po kami nandito?
Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama, na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang, panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay ko ni PDMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y ginawa sa amin ang napuong may kapal ng panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumugod sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng nasirang Marcos Sr., kasama po kami naghatid sa Lawan. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po, hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagsisi ngayon. Bakit? Nung pong kasagsagan, yung prosesyon ng libing ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo, ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko noon, hinatak niya para po hindi mataganan ng mga tao at dinala po niya doon sa kaya Degta General Pacifico Dulio. Na kung isipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa natin. Dahil yung mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalang Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. May lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae, mga siguro po 3 taon. Kinakatok yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng libos. Naabutan ko po ng pera, ayaw pong tanggapin ng bata. Alam niyo po kung ano sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung po nakalooban ko nung gabi na yun. Kaya po naisip ko, sobra na to. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindi, hindi natin ipakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan itong mga anak natin at saka magiging ako natin? Sabi po nung anak ko na Jency, binoto mo yan eh, nangampanya ka pa. Totoo po yun, kinampanya po namin. Kung kayo po nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara ng panahon na eleksyon, maalamang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kami inaantay na suplit doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin lang nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami ng voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po sinisisi ako nung anak ko. Sabi nung anak ko maganay sa babae. Binoto niya yan eh. Ano po sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Hindi ko na po masyadong pahabain. Ang sa akin lamang po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayong lahat at ipanalangin po natin na sana po ang ating mga pinuno, lalo-lalo na po yung nandito sa loob ng
House of Representatives, hindi po representatives, representatives, ay magising at matauhan at talaban po ng hiya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.